Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, dalawa na ang patay sa paghagupit ng bagyong Guring at Hana na nagpalakas ng habagat sa bansa. Sa Bulacan, baha pa rin po ang ilang mga lugar na pinalalapan ng high tide. Live mula sa Kalumpit, nagpapatrol, Jose Carretero. Mang Jose, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Alvin, binahamuli ang ilang mga lugar dito sa Bulacan dahil sa high tide na nagsimula kaninang tanghali. Sa Malolo City sa Bulacan, pabalik-balik ang baha sa ilang mga coastal barangays kaya ang ilang mga residente nagkakalipungan na. Hirap maglakad si Tatay Ramon. Masakit kasi ang kanyang talampakan dahil sa alipunga. Ilang araw na kasing pabalik-balik ang baha sa kanilang barangay sa Santo Rosario, Malolos. Makati yan, Makati. Sa gabi. Hindi ka pa tutulugin. Ang grade 11 na estudyanteng si Jericho nagkaalipunga rin. Hindi niya kasi maiwasan na hindi lumusong sa baha tuwing papasok sa paaralan. Nagkakasugat-sugat na po, mahirap na po maglusong. Sa Goni, Bulacan, nagkakaalipungan na rin ang ilang residente. Nandiyan ko pa ng dito po, langis. Wala sakit. Sa Purok 12 ng Santo Niño, problemado ang mga nanay dahil may pasok na sa eskwelahan ang kanilang mga anak pero hindi pa humuhupa ang baha. Mahirap kasi baha po, tapos hindi pa malang kung may papasok na tricycle dito na mataas. Pag wala, Binubuhat namin yung mga bata. nagbabala naman ang Department of Health sa mga posibleng sakit na dala ng tag-ulan at habagat, gaya ng diarrhea, influenza, dengue at leptospirosis. Binibigyan namin ng antibiotic para sa ganun ay maibsan ang panganib nila sa leptospirosis. Sa Marikina City, hindi pa rin nakikita ang katawan ng isang 22 anyos na lalaki na tumalon sa Marikina River noong Huwebes. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Officer, itinigil muna kaninang tanghali ang search and retrieval operations dahil sa mataas na tubig at malakas na agos. Sa Barangay Sulangan, Dumanga sa Iloilo, patay ang isang 19 anyos na babae matapos madagana ng bumagsak na bato mula sa gilid ng kanilang bahay. Nasugatan din ang 10 taong gulang niyang kapatid. Inaalam pa ang dahilan ng rock slide. Sa opisyal na tala ng NDRRMC, dalawa na ang patay dahil sa epekto ng bagyong Guring at Hana na nagpalakas sa habagat, habang umabot naman sa 130 million ang pinsala sa infrastruktura at 421 million naman sa agrikultura. Alvin, dito sa Bulacan, wala pang naitatalang pinsala ang PDRMF Bulacan sa infrastruktura at agrikultura. Pero ayon sa ahensya, posibleng maapektuhan ng baha dahil sa high tide ang ilang mga palaisda dito pero wala pang report na naipapaabot sa kanila. Alvin. Maraming salamat, Jose Carretero. Sa lagay ng panahon, patuloy na magdadala ng ulan sa ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang habagat na pinalalakas ng bagyong Hana. Posibleng magtagal ang pag-ulan hanggang sa susunod na 3 araw. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, kasama rin ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, gayon din sa Western Visayas at northern portion ng Eastern Visayas. Namataan ang bagyong Hana 245 kilometers sa north-northwest ng Itbayat, Batanes. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at Babuyan Islands. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana ngayong gabi o bukas ng umaga. Kasunod ito ng paglandfall ng bagyo sa Taitung County, Taiwan ngayong araw. At kapapasok lang pong balita, 8 bahay ang nasira matapos gumuho ang isang pader sa Feliciano Street na nasa pagitan ng barangay Mapulang Lupa at Ugong sa Valenzuela City. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, isa ang sugatan, habang 27 pamilya o mahigit 100 individual ang apektado sa nawasak na mga istruktura. Ayon sa PIO ng lungsod, ang pagguho ng pader ay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Problemado naman ang mga nagtitinda ng bigas kung saan hahagilap ng supply ng murang bigas para makasunod sa itinakdang price ceiling ng gobyerno. Sabi nila, hindi umano sila handa para rito at hindi nila kakayaning malugi. Nagpapatrol, Michael Delizo. Nakahanda na sa tindahan ni Aling Marideth ang pupwestuhan ng 41 o 45 pesos per kilong bigas bilang pagsunod sa ipatutupad na price ceiling simula Martes, September 5. Pero wala pa namang mailalaman dito. Tila kumukulong sinaing na ang galit ni Aling Marideth dahil hindi niya alam kung saan kukunin ang murang bigas. Naghanap na nga ako eh. Alam naman natin na imposible yung 41. Bakit naman ganun ang ginawa nila? Dapat binigyan kami ng taning kahit 1 buwan para maubos tong stock namin. Dapat bilhin nila itong bigas namin eh. Para hindi na namin ibenta ng mahal. Sa ngayon, nakahilera pa rin ang mga bigas na hanggang 62 pesos ang kada kilo. Ganito pa karami ang supply ng bigas na naglalaro sa 50 pesos pataas dito sa tindahan ni Aling Marideth sa Kamuning Public Market. Hindi parang magic na basta-basta na lang mauubos. Kaya para sa kanya, biglaan naman ang price ceiling at hindi nabigyan ang mga nagtitinda ng sapat na panahon para maghanda. Ganito rin ang problema ni Mang Javier. Bukod pa dito, problema rin niya kung paano may pauubos ang naunang stock ng bigas na inutang pa niya ang puhunan.
Kung talagang ninanais nila sa amin magtitinda ang ganong presyo, sila mag-supply sa amin. Magdadami ang makakulong sa Pero na magtinda pagkakayaan. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, posible naman ang itinakdang price ceiling. Nangako umano ang mga millers sa Pangasinan, Isabela at Nueva Ecija na magde-deliver ng 41 pesos per kilo na well-milled rice para maibenta ng mga retailer sa 45 pesos per kilo. Bibili sila sa magsasaka ng nasa 23 to 25 pesos na palay para lalabas ng 38 pesos ang puhunan nila para makadeliver sila ng 41 pesos sa Manila. Dagdag niso, mas mataas na nga ang bili ng palay sa mga magsasaka ngayon. Bumaba rin umano ang presyo ng pataba at paggamit ng tubig dahil sa pag-ulan. Taliwas ito sa pahayag ng Federation of Free Farmers na babagsak ang bili sa palay dahil sa price ceiling. Lalo pang bababa yung presyo ng mga palay. Mga 20% reduction yan in one day. Yung paper value ng kanilang ani na hindi pa inaani, bumagsak na ng 20%. Nanindigan ng National Economic and Development Authority na mahalaga ang price ceiling para maibaba ang presyo ng bigas at mapanagot o mapigilan din ang hoarding. Michael Delizo, ABS-CBN News. Wagi ang Gilas Pilipinas kontra China sa umatikabong laro sa FIBA World Cup kagabi. Malaking puntos po ang ambag ni Jordan Clarkson at Ren Zabando sa 21 points na lamang ng Gilas sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. All out ang suporta ng Pinoy fans sa sagupaan ng Gilas, Pilipinas at China sa huling game nila sa FIBA World Cup 2023 kagabi. 14-all ang score sa first quarter. Palitan naman ang lead sa second quarter. Humataw si Renz Abando na may 3-point shot at dunk. Lumamang pa ng 6 na puntos ang China sa simula ng third quarter. Pero sa loob lang ng 4 na minuto, 5 3-point bombs ang pinakawalan ni Jordan Clarkson. Lumabo sa 20 points ang lead ng Pilipinas at 22 pagkatapos ng third quarter, 73-51. Dominado na ng Gilas ang fourth quarter at hindi na nakalapit ang China. Ang final score, 96-75. Maging ang ilang opisyal ng gobyerno nakihiyaw sa tagumpay ng Gilas. We definitely just wanted to get a win. They showed love the whole time, supported us, stayed behind us, so we kept continuing to fight. Naniwala lang kami sa mga teammate namin and lagi naman kami pinagsasabi ni coach na sanda lang tayo sa isa't isa. I'm just glad to see my teammates out there doing well and playing confidently. We just have to keep fighting hanggang dulo and good thing. Nasa pinakadulo pala yung panalo namin. Ayon kay Coach Chot Reyes, very proud siya sa lahat ng Gilas players. Pero matapos ang matamis na tagumpay, inanunsyo ni Coach Chot na ito na ang kanyang huling game bilang head coach ng national team. I always said that, judge us on the performance in the World Cup. And obviously, we did not perform. We didn't perform, and like I said, the last game, I take full accountability. And because of that, I think it is time for me to step aside. Inulan ng puna at batiko si Coach Chot dahil sa performance ng team. Inamin niyang apektado nito maging ang kanyang pamilya. It's just been brutal. Never mind on me, but on my family and my loved ones. I will never turn my back to serving my country, but there's a point where I just have to think of my health and my family's health as well. Wala pang inaanunsyo ang papalit kay Coach Chot. Susunod na sasabak ang Gilas National Basketball Team sa Asian Games sa China ngayong buwan at sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon sa pag-asang makapasok sa Paris 2024 Olympics. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Sinampahan ng reklamo ang 3 pulis sa Quezon City na unang nag-imbestiga sa away trapikong kinasangkutan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales at isang siklista. Iginit naman ni Senator Francis Tolentino, dapat isauli ni Gonzales ang kanyang natanggap na retirement pay mula sa PNP. Nagpapatrol, Rafi Santos. Pinasa sa uli ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Francis Tolentino ang retirement pay na natanggap ni dating PO1 Wilfredo Gonzales na nakuna ng video na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista noong August 8 sa Quezon City. Git ni Tolentino, dapat na ibalik ni Gonzales ang perang natanggap nang umalis siya sa serbisyo. Nakabinbin pa noon ng ilang administrative at criminal cases laban sa kanya tulad ng grave misconduct, grave abuse, and conduct unbecoming a police officer. Pati po nung na-order siyang na-dismiss, natanggap na ho niya, naka-retire na. Nung na-dismiss, pinasusulit. Samantala, nagsampa na ng reklamo sa Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB si Attorney Raymond Fortun. Laban sa 3 pulis ng QCPD Traffic Sector 4 ng Kamuning, kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ni Gonzales at ng siklista. Kabilang dito ang opresyon, irregularidad at incompetence sa pagganap ng tungkulin. Sila umano ang mga nakaduty ng dalhin ni Gonzales ang siklista sa presinto matapos ang insidente. Ayon kay Fortun, hindi naging tama ang pagtugon ng 3 pulis sa insidente na dapat ay protektahan ng karapatan ng siklista. Pinuri naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hakbang ni Fortun. Dapat anyang manindigan ng mga ordinaryong mamamayan na panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Hinihikayat din ng bagong QCPD Director ang publiko na magsumiti ng report at video sa mga nakikita nilang krimen sa lungsod.
Ayon kay Brigadier General Redrico Maranan, malaking tulong ito sa pulisya para marisolba ang mga krimen. Napakalaking tulong nito sapagkat alam mo naman ang PNP, ang mga pulis hindi naman natin talaga makover ang every nook and cranny ng lugar na ating binabantayan. Kung meron kayong nakukuha mga pictures and video ng krimen na nagaganap, ipadala niyo po yan sa amin sa PNP. Nauna nang nagbitiw sa pwesto si dating QCPD Chief Nicolas Torre matapos batikusin ang presko nito kasama si Gonzales noong August 27. Rafi Santos, ABS-CBN News. Naihatid na sa huling hantungan ang batikang radio at TV news anchor na si Mike Enriquez. Nagbigay pugay sa huling pagkakataon ang mga kaanak, kaibigan at mga dating katrabaho ni Enriquez sa isang misa sa Christ the King Parish Church sa Quezon City. Bago siya inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Pumanaw si Enriquez noong August 29 sa edad na 71. I thank God for the life He has gifted mine. And I thank God for the privilege of marital union that Mike and I enjoyed over the last 46 years. I now suddenly find so much meaning and truth in our pledge we made to each other years ago. To love and serve each other for better, for worse. Isang dating traffic reporter na gumagawa ng small-scale model ng malaking problema ng traffic sa Metro Manila ang pinaguhugutan ng mga diorama niya. Silipin sa tao po. Maingay, mausok, at usad pagong nagalaw ng trapiko. Ito ang kalbaryo ng ating mga motorista araw-araw. Ang dating traffic reporter na si Anjun, naumay na sa tila di masolusyon ang problema. Siyempre, every morning nakikita mo yung sitwasyon ng traffic, yun yung beat mo eh. Parang nakita ko yung inspiration na, oo nga, pwede natin gawin to, no? Gamit ang collection ng die-cast toys at recycled materials, gumawa siya ng small-scale model ng kalsada na nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng traffic. Nagsimula ako mangolekta ng die-cast back in 2002. Doon nagsimula yung pagiging mahilig ko sa maliliit na mga sasakyang bakal. Preset ang iba't ibang uri ng mga transportasyon sa kanyang diorama. Kuwang-kuwa ang mga itsura. Nilalagyan ko ng personal touch. So yan ang kinalalabasan. Yung may mga signage siya ng ruta niya sa harap. Mamangha sa makatotohanan niyang diorama ng traffic sa Metro Manila. Ngayong linggo na sa Tao Po! Umabot na sa 1.3 million ang naghain po ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidatong alisin ang mga nakasabit na tarpulin at maging ang mga social media posts para hindi makasuhan. Nagpapatrol, Robert Mano. Humabol para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw si Jeremiah sa lungsod ng Maynila. Alas 10 kaninang umaga siya pumila dito sa isang mall. Kwento niya ngayon lang siya naghain ng COC matapos masuspindi ng 2 araw ang filing dahil ulan ng ulan nitong mga nakalipas na araw. Gusto ko po na magkaroon ng maraming project sa aming barangay para marami ring matulungan. Sa monitoring ng COMELEC, matumal ang dating ng mga naghahain ng COC mula kahapon sa Kamaynilaan. Gayon din ang naobserbahan sa Davao Region at Cebu na tapos na ang deadline ng filing kahapon. Kung makita ninyo na natay mga street barricades, natay police na to, natay kining emergency DRRMO. So, natin napatay kining traffic. Posible umanong humabol ang iba sa huling araw ng filing. Ngayong araw ang deadline sa Ilocos Norte. Bukas naman sa Metro Manila at Abra, kung saan inaasahan ng COMELEC na posibleng tumaas muli ang bilang ng mga maghahain ng COC. Sa kabuuan, sabi ng COMELEC, kaabot na sa higit 1.3 million ang mga nag-file ng COC hanggang kaninang tanghali. Napansin naman ng COMELEC na sa ibang mga lugar, gaya sa Sulu at Tawi-Tawi, isang grupo lang ang nag-file ng COC at wala na silang mga kalaban. May ilang lugar din na walang naghain ng COC para sa sangguniang kabataan. Mag-a-appoint ang mayor ng acting unless magpatawag ng special election. Para mapima po na. Nangyari sa atin yun noong nakaraan, halos 11,000 yung walang barangays, ang walang nag-file ng candidacy. Kung kaya naman, nakapag-appoint ng mga OIC muna doon sa positions. Matapos ang COC filing, aatupagin naman ng COMELEC ang pagbakla sa mga illegal poster at pag-monitor sa social media. Wala kaming pakialam kung may nakalagay dyan na vote for o wala. Ang sabi ng batas, directly or indirectly campaigning yon. May na-monitor ako dito sa Quezon City, nag-distribute ng pangpansit. Kulang pa, wala pang pansahog na binigay man lang. Markado na po siya sa atin yan. At the same time, hindi po natin palalagpasin yan. Ang premature campaigning election offense po yung Samantala, nasa 170 na ang inaresto dahil sa paglabag sa gun ban, habang nasa higit 1,000 ang nabigyan ng exemption. Robert Mano, ABS-CBN News.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo B. Manalo bilang Special Envoy for Overseas Filipino Concerns. Si Manalo ay nakatatandang anak ng namayapang si dating INC Executive Minister Eranio Manalo. Dati ring naupo si Manalo sa kaparehong posisyon sa Administrasyong Duterte. Bukod kay Manalo, inilabas din ng Presidential Communications Office ang iba pang bagong government appointments. Itinalagang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs si dating Philippine Ambassador to New Zealand Jesus Domingo, habang Undersecretary ng Department of National Defense naman si Pablo Lorenzo. Si Norman Vincent Huy ang bagong Special Envoy sa United Arab Emirates para sa Trade and Investments. Hinirang naman si Grace Tan bilang Chairperson ng National Labor Relations Commission sa ilalim ng Labor Department. Formal nang sinuspindi ng mga otoridad ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines na inilabas ng Interagency Council Against Trafficking. Inihayag ng Department of Justice na napagkasunduan ng busisiin muli ang nasabing guidelines at palakasin ang information at education campaign para rito. Dagdag pa ng DOJ, kinikilala ng Council na kailangang balansihin ang pagprotekta sa karapatan ng mga individual na makabiyahe at masiguro ang pambansang seguridad. Hindi napigilan ng theater at TV actress na si Carla Guevara La Forteza ang labis na tuwa nang mapasama ang kanyang anak sa Global Girl Group na binuo ng management team na siya ring bumuo sa BTS. Samantala, patuloy ang Hallyu o Korean Wave Fever sa Pinas sa pagbisita ng mga K-pop group. Nagpapatrol, MJ Felipe. Tumodo ang hataw ng Korean girl group na Dreamcatcher sa kanilang concert sa Pilipinas. Hindi biligo ng 7-member group ang kanilang Philo Insomnias. 6 na taon na ang nakakaraan nang mag-debut ang grupo at ayon sa kanila, chemistry at girl bondings ang susi sa kanilang pagiging matatag. 네, 인사드립니다. 둘, 셋, To All Nations, we are TAN! Balik Pinas ang young group na To All Nations o TAN para sa series of mall shows. Bukod sa energy ng kanilang fandom sa Pinas na Philo Sodas, hindi rin nila malilimutan ang ilang pagkain Pinoy gaya ng sinigang, crispy pata at ang natutunan nilang kanta. Hindi naman maiwasang maging emosyonal ng theater at TV actress na si Carla Guevara La Forteza nang mapasama ang kanyang anak na si Sofia sa binuong global group na Dream Academy. Hi, kamusta? Ako po ay si Sofia La Forteza. I'm from the Philippines and I've been singing since I was 3. Bata pa lang, nakitaan na ni Carla ng talento si Sofia, kaya masaya siyang makikita na ng buong mundo ito. Mata pa lang ng anak ko nung sinabi niya sa amin, I knew it eh. Sabi ko, this is it. This is it. This woman is carving her own path here in this world. I'm really excited to do everything. Masusundan ang journey ni Sofia sa YouTube channel ng Hive Labels Plus. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nagbabalik ang Tanglawan Festival sa San Jose del Monte, Bulacan matapos matigil ng 3 taon dahil po sa pandemya. Pinamunuan ni Mayor Arthur Robes at Lone District Representative Rida Robes ang paglulunsad ng Tanglawan Collection sa isang mall kung saan kinilala ang pagiging malikhain ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Pinuri rin ang mga koleksyon ng iba't ibang artists. Itinampok ang mga ginamit sa isang fashion show. Ito na po ang ika-23 anibersaryo ng Tanglawan Festival sa lungsod. K-pop news pa more. Dinagsa ng ARMY o fans ng K-pop group na BTS ang birthday event ni na RM o Kim Namjoon at Jungkook, ang pinakabatang miyembro ng grupo, sa isang mall sa Quezon City. Bakit nga ba espesyal sa fans ng BTS ang birthday ng kanilang mga idolo? Alamin sa pagpapatrol ni Ana Cerezo. Sadyang in-extend ng mag-inang ARMY na sina Peg at Mads ang bakasyon nila sa Maynila para maka-attend sa birthday event ng BTS members na sina Jungkook at Kim Namjoon sa isang mall sa Quezon City. Bukod sa makapag-pictures sa mga life-size standees, paulan ng freebies at makabonding ang kapwa ARMYs, may mabibili ring fan-made merch kung saan mapupunta ang bahaging nakita sa isang stray feeding program. We want to support also the projects of ARMYs na connected din dun sa path na gustong ng BTS. It's for a good cause. Naging ARMY si Peg nang nakita niya ang magandang impluwensya ng mensahe ng mga kanta at proyekto ng BTS sa anak na nakaranas ng bullying. They inspired me to further love myself, especially the times that I wasn't feeling myself. Kwento ng isa sa event organizers na si Micaela Tan, pinadapa ng pandemya ang kanilang negosyo. Pero nakabangon sila matapos magbenta ng BTS team bags.
Kaya kasama ng iba pang business owners ng Purple Hub Manila, inorganisa nila ang 3-day event bilang pasasalamat sa tulong na nakatid ng grupo, pati na rin ng kapwa Army. We do our best naman po para to give back what we earned para po makatulong sa iba rin po. Bukod sa nakakapagbigay saya, umaasa ang Army na mas marami pang buhay ang maaabot at mababago rin ng mga awit at proyekto ng BTS. Pwede pa lang maging masaya kahit anong problema ang nasa mo. Masaya ako kapag napapakinggan ko lahat ng kanta nila. Nakakagaan kasi na pandemic, lockdown, sila yung naging nagpapasaya sa akin. Kaya kahit hindi man nila pisikal na nakakasama ang BTS sa selebrasyon at aabutin pa ng 2025 bago muling mabuo ang grupo dahil sa kanilang nakatakdang military service, ang pagpapalaganap at pagsasabuhay ng mensahe ng grupo na self-love at pagkawanggawa ay sapat na. Dahil ito naman kasi ang tunay na ibig sabihin ng pagiging Army. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Birthday. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 113 days na lang, Pasko na. Si Ana ba, Army din? Mukha, oo. At ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang...